Yes, good morning church. Welcome po sa ating Sunday worship celebration. Nabati natin lahat ng ating mga kaibigan online at marami po sa mga churchmates natin ay nagdiriwang because we just celebrated our 4th year anniversary. Yes. At tayo po last Sunday, napakarami, punong-puno. Talagang full pack ang ating church, but of course, gaya po na sinabi ni Kuya Aves kanina, tayo po ay nagsisimula patungo sa ating ika-5 taon. And we believe na maraming gagawing mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Amen. And also, si Kim ba yun? Si Kim, ano? Thank you for coming, Kim. And papasalamat kami, nakita natin muli ang kapatid nating ito. Sayang, wala ka last Sunday, ano? Para nakita mo talaga, full pack tayo at sarap din po ng celebration. And of course, with all the kainans, ay hindi po mawawala yan sa kultura ng mga Pilipino. Amen. Are you blessed, church? Kayo po ba ay napagpala sa panguna ng ating praise and worship? And I would like to thank the Lord for yung ating mga kabataan, even though sila po ay tatatlo, pero kita nyo naman, by the grace of God, kompletong-kompleto ang tunog. And it's my first time talaga. I would like to praise God. First time ko nakita si Yani na nag-drums. Marunong pala, no? Manang-mana sa mami niya. Nagulat ako eh. Akala ko, ang gitara at bass lang ang kanyang alam. Baka later on, pumapalo na rin ang pyramid dito yan sa pulpito. So, thank you so much, Yani. And of course, ang buong worship team, tatatlo lang sila kanina, pero punong-puno at purihin po ang Panginoon. So, church today, ang dami ho natin pag-uusapan. And I pray, mga kaibigan, to those who are watching online, please paki-share po yung ating pananambahan dahil napaka-fresh po nitong ating pag-uusapan. I believe this will be my first time to preach this message. At alam ko mabibless po kayo. At ang layunin po natin, of course, every time sa church, we would like you to feel loved by God at maranasan po natin yung pagmamahal ng Diyos na unang nagmahal sa atin. Ito po yung layunin natin sa church. Gaya po ng sinabi ko kanina, kung kayo po ay nababalot ng takot at pangamba ang inyong isipan, ng inyong kaluluwa, alam niyo ang pinakasusi, 1 John 4:18. Kapag inakin po natin ang sakdal na pagmamahal ng Panginoon, God's perfect love, anuman pong takot at pangamba ay papawiin po nito. So kung kayo po ay balot ng takot, alam niyo po marahil, baka hindi po ninyo pinapaniwalaan. O marahil hindi po kayo sanay sa katotohanan na sinasabi ng Biblia na sadyang mahal ka ng Diyos. Pero yun pong katotohanan. So perfect love will cast away fear. Kanino pong perfect love? Hindi po ang perfect love natin kasi wala namang perfect love ang tao. Pero kapag inakin po natin ng perfect love ng Panginoon, ano man pong takot at pangamba, papawiin po nito. So tayo po ay malaya makakaharap sa buhay natin every single day. Amen and amen. And today, kaibigan, once again, we welcome you sa ating church. This is Solution Grace Church. At para po sa mga kaibigan natin na nagtatanong, saan ba yung Solution Grace Church? We are located po sa ground floor ng Tia Maria Sarao Building, Unit 114. Ito po ay matatagpuan sa CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So tayo po ay may pananambahan every 9:30 in the morning, every Sunday, dito sa Las Piñas, and every 3 in the afternoon naman sa atin pong church dyan po sa Caloocan. So please join us. Mas masarap po talaga yung on-site, iba sa online. Of course, kung kayo po ay walang kakayahan, nag-provide po ng pamamaraan ng Diyos to join us every Sunday via itong ating pananambahan online. Pero kung kayo po ay malakas naman at may kakayahan, why not join us every Sunday dito sa on-site gathering po natin para makita nyo naman po yung nagagandahan nating mga kapatiran at naggawa-gawa po ang mga kasama sa Panginoon. Amen and amen. Wala nag-amen ha. Pogi kayo at magaganda kayo. Believe me. Sige, let's pray po muna. At masaya po akong ihatid sa inyo ating mensahe. And by the way, my name is Laverne Ducot. Kagalahan po namin na kayo po ay mapaglingkuran ngayong umagang ito. So let's pray. Panginoon, aming Diyos, aming mabuti at mapagmahal na Diyos, salamat po sa napakagandang pagkakataon at panahon na inilaan mo sa amin. At sa kalayaan, Panginoon, na meron po kami sa aming bansa para patuloy po namin ipahayag
ang iyong salita na punong-puno ng buhay. Dalayan ko, O Diyos, na gamitin niyo po ang inyong lingkod para mailahad ko ng maayos at maipahayag ko po ang iyong nananaganang biyaya na sa amin pong kaluluwa ay magpapalaya. So Lord, we thank you so much for this message. Alam ko po na marami pong puso ang mapapalaya at marami pong mga tao sa ngayon ang maaabot ng mensaheng ito na kung saan maunawaan po nila kung gaano po kayo kabuti. At papatunayan po ng mensaheng ito na anumang panahon at pagkakataon sa diyang ang kabutihan mo ay laging naroroon. Ito po ang aming panalangin at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. So once again, welcome po. Palakpakan natin ng Panginoon sa ating online and on-site worship celebration. This is Solution Grace Church. And today, pag-uusapan po natin at naisin ko po, layunin po na aking puso habang ako po ay naghahanda this week. Sabi ko, Lord, give me a message na maganda pong sundan yung ating mensaheng pinag-usapan last Sunday. Of course, it was through Pastora Berna, Katapatan ng Diyos. At sinimulan din po natin last Sunday, the first Sunday of November, na huwag natin kakaligtaan ng kabutihan, ng kadakilaan at pagmamahal ng Diyos. And today, layunin ko po para hindi natin makaligtaan, patuloy ko po sa inyong ipapakain ng mga nananagan ng kapahayagan ito para hindi pa po natin makaligtaan ang katotohanan na sadyang mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. At kaya naman, kinakanta natin, di ba yung song na God is good all the time? Do you believe that God is good all the time? And that all the time God is good? Sa panahon po natin sa ngayon, papatunayan po ito ng mensaheng hatid ng Panginoon sa atin. So, let's start with the question as usual. Hanggang kailan natin mamamalas ang hangarin ng Diyos sa tao na siya ay maligtas? Pag sinabi natin mamamalas, hanggang kailan natin makikita, mararanasan, at ito yung personal nating matatagpuan sa kasaysayan. Hanggang kailan natin mamalas na ang hangarin ng Diyos na sa tao na siya po ay maligtas. Naniniwala po ba kayo na ang puso ng Panginoon sa kanyang mga nilikha, tayo po mga tao, ay para lamang po sa mabubuting bagay? Do you believe that? So ngayon po umagang ito, pag-uusapan natin yan at dadalhin ko po kayo sa isang future event na kung saan naroon pa rin po ang Panginoon na ating mapagmahal na Diyos. And of course, atin pong message for today, it's entitled God's Plan of Salvation During That Tribulation. Pastor, ang tindi naman yan, tribulation kaagad. Sabi ko nga, future events. So meron bang God's plan ang Panginoon of saving people even in the season of tribulation? Now, ipapakita ko po sa inyo ngayong umagang ito kung ano po ang picture ng tribulation. Well, of course, gaya ng sinabi ni Kuya Aves kanina, ito pong nakalipas na isang linggo, talaga namang kung kayo po ay babad sa social media, ako hindi na ako masyadong babad sa social media. And pinili kong hindi ako masyadong babad sa social media. Although, may mga dumarating na mga balita. Nabalitaan niyo po ba yung mga pinaslang sa Victory Liner? Dalawang couple, sila po ay live-in partner, na kung saan makikita natin, ayon sa balita, 2 oras na palang kasama nung mga pinaslang yung papaslang sa kanila. At kitang-kita natin sa video. Yung video na napanood namin, unfiltered po yun. Nagulat talaga ako. Talagang walang hamas sa pagpaslang itong mga hired killers na to. Talagang yung very close yung pagbaril dito sa 2 taong ito. At nakakagulat. Sabi ko kay Mrs., isipin mo, ikaw yung driver ng Victory Liner. Anong iisipin mo nun? No? Sabi ko kay Ate Emel, gusto namin ipakita yung video. Sabi niya, ayoko, Pastor. And then, meron pa kami nakita na tumalon, nag-backlift naman sa may Pasig, I think it was, doon sa flyover. Napanood niyo po iyon? Talagang nagtumbling pa patalikod eh. Ang taas. And yung mga kabataan, na dami pong namamatay sa ngayon, mga estudyante. Well, nakikita po natin, na talagang ang mundo po natin ay nasa masidhing panahon ng kasamaan, papasama ang mundo. We live in perilous times and tayo po napapalibutan ng mga perilous men. Dahil ito po ay itinakda na, hindi naman po itinakda ng Diyos, pero itinakda po ito dahil ang mundo po ay
ang naghahari sa mundo ay walang iba kundi ang kalaban ng Diyos, which of course the devil himself. Kasi kung ang naghahari po sa mundong ito ay ang Diyos, hindi po magaganap po ito. But of course, there will come a time na kukunin po ng Diyos ang pamamahala sa mundong ito. Mangyayari po yun. But today, totoo po ang sinasabi ng Biblia na nakasulat sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. Gusto ko lamang pong basahin po sa inyo nang sa gayon ay makita po natin, talaga bang nasa mga huling panahon na tayo sa ating mga araw na ginagalawan sa mundong ito. But now, sabi ng 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, that in the last days, perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures, rather than lovers of God. And number 5, verse 5, I should say, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Marami po sa panahon natin sa ngayon, nakakagulat. Lalo tigit no, after the pandemic or during the pandemic, nagiging litmus test. Makikita natin sino talaga yung mga tunay na mananampalataya. So pag dumaraan talaga ang tao sa mga pagsubok, nakikilala natin kung sino sila. Ang dami nagpapanggap ng mga mananampalataya, pero hindi natin nakikita sa buhay po nila. Na madali lang naman makilala kung sino yung mga mananampalataya. Of course, hindi po para i-judge po natin sila. Sabi nga ng Itbulaga, bawal ang judgmental. At ayaw din po ng Diyos na tayo po judgmental. But, nakita natin sa paglipas ng panahon, na ang daming tao sa ngayon talaga, papasama ng papasama, at yung mga ibang tao nagugulat. Pero kaibigan, wag na po kayong magulat because ito po ay nakasulat na sa Biblia. And in the last days, talaga pong ang mga tao po ay magiging mapagmahal sa kanilang mga sarili. Sabi ko nga, pag ako'y napapapunta sa Reels, mga tao sa ngayon wala nang, talaga ang daming, of course, no? Yung, alam mo yung gandang-ganda sa sarili, poging-pogi talaga sa sarili. Para bang, pag nakaharap sila sa cellphone, alam mo yun, salamin na nakikita nila, well, I believe these are the signs of the end times. People will be lovers of themselves, very proud, walang panahon talaga para sa Diyos. At meron namang iba, sinasabi nila, they are Christians, Kristiyano sa nguso, pero wala sa puso. Pero mga kapatid, hindi po kami narito para ihusgahan po sila. What I'm telling you is totoo po ang nakasulat sa Biblia na ito po nararanasan natin sa panahon natin sa ngayon. And gaya po na sinabi ko kanina, marami rin po sa mga tao sa buong mundo, not just in the Philippines. Sa buong mundo, talaga naman po, pag pumapatay, parang pumapatay lang sila ng insekto. At kagaya po ng aking mga ipinakita sa inyo, mga nakalipas sa mga kaganapan sa ating mundo, sa ating palipaligid, nangyayari po ito. Now, ito po ay sinabi na at nakasulat na sa Biblia, para sabi po ni Jesus, para pag nangyari ito, sinabi ko na in advance, manampalataya kayo sa akin. John chapter 14, verse 29. Ang Panginoong Jesus po mismo ang nagsabi nito. And now, I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. So kaibigan, mga kaibigan dito sa church at online, hindi po ba sapat itong mga patutuong ito para paniwalaan po natin ang mga nakasulat na sa Biblia? Amen. So tayo po, I believe, tayo po ay nasa huling mga araw na. At dalayan ko po sa mga mananampalataya, kung kayo po ay talagang tumanggap sa Panginoon, hindi lang sa nguso, kundi sa puso. This message is for you. At kung kayo naman po ay you believe that you're a Christian, pero passive, this message is also for you. So please, kung kayo po ay nanonood sa ngayon, at naniniwala po kayo na meron po magandang mensahe ang Panginoon, hindi lang sa iyo, para po sa inyong mga kamag-anakan, please, paki-share po yung message na ito because this is really powerful. Dahil napapanahon po itong message po natin. Now, ang dalayan ko po na sa atin pong pag-uusap na ito ay makita po natin na sadyang napakabuti po ng Panginoon sa lahat ng panahon at pagkakataon. And He has a saving plan even after the rapture of the church. So ano po yung mangyayari after the rapture of the church? That is the tribulation period. Amen. So pag-usapan po natin ito. At sa araw pong ito, naisin ko pong makita ninyo na kahit po ang mga tao po ay nasa gitna ng tinatawag ng magandang balita Biblia, ay masidhing
durusa at pighati or great tribulation, asahan mo ang Diyos pa rin po ay naroroon. At naisin ko pong kayo po ay ma-in love sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. Amen. So ito po yung layunin natin sa araw pong ito. Now, since sa pag-uusapan po natin ay future event, which is the tribulation, now, sabi po ni Jesus, what will happen during the tribulation according to Jesus Himself. So mismo po ang ating Panginoong Jesus ang nagbigay po ng paalaala po sa atin na para ituwid din tayo dahil marami po mga Christians sa ngayon, they are telling me, pag ako po ay nagkakaroon ng Bible study online at pinag-uusapan ng rapture and tribulation, marami nagme-message sa akin, sinasabi nila, Pastor, hindi mo ba alam na ang mundo ngayon ay nasa Great Tribulation period na? Mga kapatid, I beg to disagree because narito pa po tayo mga mananampalataya. At kung sa tingin mo, tribulation na ang hinaharap mo, wala pa po yan sa kalingkingan ng mga paghihirap na mararanasan ng mga taong may iiwan sa rapture. Now, ito po mismo ang sabi ng Panginoon in Matthew 24, verse 21. Now, bago ko po daling kayo sa talatang iyan, let me give you the picture of the tribulation. It is a period filled with unprecedented horror. So kung kayo po ay may nararanasan ng mga nakakatakot na kalagayan sa inyong mundo, hindi pa po ninyo nararanasan yung horror na hatid ng tribulation. Worldwide hardships, famine, war, persecution, natural disasters, pain, sufferings, upheaval, massive slaughter, political and financial turmoil. Well, just 2 days ago, napanood niyo po ba sa Facebook or sa YouTube, yung matinding earthquake sa Jensan? Nung pinapanood ito, sabi ko, 6.8 lang ba to? Parang more than 7 pa nga eh. At nagagalawan yung isang mall, I think it was Robinson's Mall sa Jensan, na nagbabagsakan yung kanilang mga nakasabit sa kanilang sa kisame nila, nagagalawan. And even yung crane na isang building, hindi naman nalaglag, portion lang may nalaglag, may natanggal. So I believe napakalakas po nito. And ito po, yung mga earthquakes po nagaganap, hindi lang sa Pilipinas. Sabi parang weekly na yata nangyayari po ito even po sa labas ng Pilipinas. So ito po ang picture of the great tribulation that will take place after the rapture of the church. Now, let's go back sa aking sinasabi kanina in Matthew 24 verses 21 until 22, which is mismo ang Panginoong Jesus ang nagbigay po sa atin ng larawan na kung saan ay pinapakita po dito ang larawan ng nalalapit na masiding pighati. For then, there will be a great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be. So mga kaibigan at mga kapatid na nanonood sa ngayon, especially ikaw, kung kayo po ay akala mo ay nasa great tribulation na ang mundong ito, wala pa po. Because hindi pa po ito nagaganap sa kasaysayan. At pag nangyari po ito, minsanan lang, at ang sakop po nito hindi lang isang portion sa Ukraine o isang portion sa Israel, this is worldwide. Malakihan po ito. At kung kayo po ay nakakaranas sa mga paghihirap sa ngayon, wala po sa kalingkingan ng Great Tribulation ang mararanasan po ng mga taong may iwan after the rapture of the church. Now, after the rapture of the church, magkakaroon po ng mga masidhing shock and surprises para po sa mga unbelievers, but not for us. Tayo po mga mananampalataya. Let me give you itong, dito muna tayo, verse 22. And unless those days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect's sake, those days will be shortened. Now, marami po natatakot na mananampalataya because of this word elect. Yung pong word na elect dito, hindi po ito tumutukoy sa ating mga mananampalataya, FYI. Because Matthew 24 is written for the Jewish people. Hindi po ito pong tinatawag na Olivet Discourse na mababasa nyo sa buong Matthew 24 is not about the rapture of the church. Na marami pong churches sa ngayon, litong-lito sila, pag nagtuturo sila about the rapture, pumupunta sila sa Matthew 24. So Matthew 24 is not written to the church. It's not written to us, believers, but for the Jewish people. Pagbabalik po ang Panginoon, the second time, ito po yung second phase na kanyang muling pagbabalik for the Jewish people. Now, ano naman yung difference ng rapture? The rapture will take place anytime soon. It's an imminent event that Jesus will be coming for us, believers. The church. Katatagpuin po tayo ng Panginoon sa alapaap. In a twinkling of an eye, magkakaroon tayo ng matindi at masayang reunion with our loved ones na una po umuwi sa Panginoon, yung mga mananampalataya.
So katatagpuin po tayo ng Panginoon. He will descend from heaven at katatagpuin po tayo sa alapaap together with our Christian loved ones at magkakaroon po ng pagpapalit ng ating mga katawan. In a twinkling of an eye. Wow! Wow, mag-iiba tayo doon. Excited na ako kung ano itsura natin doon. Amen. Kung sa tingin mo, poging-pogi ka na ngayon, ay mas pogi ka pagdating doon. So that's the rapture of the church, that Jesus will be coming for us. Now, yung second coming naman, mga kapatid, gaya ng sinasabi dito na Matthew 24, verses 21 until 22. Particular po ako sa verse 22, yung word na elect, it's not the church, it's the Jewish people. Marami pong church ngayon sinasabi nila, nako, ito pong elect ay mga mananampalataya. No, because Matthew 24, once again, is not written to you as bilang church. But these are the Jewish people. Because yung second coming ni Jesus, He will be coming with us, church, the church, Jesus' bride, for the Jewish people. Amen. So ito po ang dahilan. Amen. I hope this is clear po sa inyo, no? At pag nangyari po itong rapture of the church, at agad-agad ang mundo po ay nasa tribulation period na, this will be a time of shock and surprise for the unbelievers. Marami magugulantang at magugulat because they have no idea of what is happening. Pero tayong mga mananampalataya, salamat sa inyo dahil kayo po ay lagi pumupunta sa church at nagba-Bible study. So hindi na tayo nagugulat. At ba't ka magugulat? Kasama mo ang Panginoon. And thus, we shall always be with the Lord when the rapture will take place. Wow! Di po ba yun ang pinakamainam? Now, the picture of tribulation. After the rapture happens, it is a time of shock and surprise for the unbelievers. Now, let me give you 1 Thessalonians 5, verses 1 to 6. But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Ito pong, pagkalipas po nitong rapture of the church, kasi darating po ito para magnanakaw sa gabi. Hindi po tayo nagugulantang. Nagiging magnanakaw po ito sa gabi as a thief in the night for those unbelievers. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, hindi na tayo nagugulat. At hindi ka na magugulat. Verse 4 tells us, but you, brethren, kaya merong but dito, are not in darkness so that this day should overtake you as a thief. So pag dumating po ito, hindi na po as a thief in the night. Kasi bilang mananampalataya, lagi po tayong handa. Amen. So anytime, soon, pag nangyari na po itong rapture na pinag-uusapan natin, ay ba talagang ready na po tayo. Alam niyo po ba anong requirement ng rapture? Sabi ng 1 Thessalonians 4, verse 17, kung kayo po'y mananampalataya, alive and remain, you will be going up. Yun lang. Amen. So talagang wala kayo dapat ikatakot. Kung kayo po'y isang mananampalataya, at nung dumating po yung rapture of the church buhay, at nananatiling nag-aabang sa rapture of the church, you will be going up. Kasama po kayo doon. Amen. Verse 5, you are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. And verse 6, therefore let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Amen. So hindi tayo kagaya ng mga tao sa mundo. Walang pakialam po sa mga future events. Alam niyo kung bakit tayo po excited to live this life? Because we are awaiting for the blessed hope. Hindi tayo nakatingin sa kamatayan. Ang mga tao sa mundo, mga unbelievers, inaabangan po nila kung kailan sila mamamatay. Tayo po hindi. Ako personally, I believe with all my heart that we are the rapture generation. Ang mindset ko, I'm awaiting for the blessed hope. Panginoon, sabi ko, Lord, babalikan mo kami. Now, if you believe that you are part of the generation na mararapture, pakilagay po sa ating comment section, Amen. I belong to the rapture generation. Ako, sabi ko, Panginoon, naniniwala ako. Hindi ko makikita ang sarili ko na nakahiga sa kabaong. Now, if that happens, walang problema. Pero ang mindset po natin mga mananampalataya, we are, once again, waiting for the blessed hope to come. And the blessed hope, the rapture of the church, is an imminent event. It will happen anytime soon. Pwedeng habang nagsasalita ako, o baka pagkatapos po nitong preaching natin, boom, wala na tayo in a twinkling of an eye. And this is exciting. Alam niyo kung bakit? Hindi lang po tayo magkakaroon ng body lift, meron pang facial lift. Daig mo pang magpabelo.
Hindi lang mukha ang maapektuhan, buong katawan. Tayo po'y papalitan yung ating katawan na ito na nasisira, nabubulok. Papalitan po ito mula sa isang mortal body, bibigyan po ng Diyos ng immortal body gaya ng sa ating Panginoon Hesukristo. Amen. Hindi po ba kayo na-excite dito sa future events na mangyayaring ito? Rapture. Alam niyo po, ang rapture, by the way, wala na po itong hinihinging prophetic signs. Wala na. So, it's an imminent event. It can happen anytime soon. Samantala, I believe, after the rapture of the church, immediately mangyayari na po yung season ng tribulation. Now, ang tribulation po, mababasa natin mga prophetic signs sa Matthew 24. Na there will be wars and rumors of wars, earthquakes, pestilences, and death. Na kung nangyayari na po ito at nakikita natin, namamalas na natin, at iba't ibang mga katuparan ng mga hula na nakasulat sa Matthew 24 at sa iba pa mga talata sa Biblia. So, ibig sabihin, kung nakikita natin, mukhang nalalapit na ang second coming, mas nalalapit na ang rapture of the church. Amen? Amen. At alam naman po natin, lalo pa pong sumisidhi ang gulo sa Israel. Ngayon po, ang Israel hindi lamang po nakatutok sa kanilang south part, but even sa north part. Dahil binabantayan po nila ang Lebanon sa pagkilos ng Hezbollah. So, ang kalaban ng Israel, dalawa. Nakabantay sila sa north part, nandun yung Hezbollah. Sa south naman yung mga Hamas. At alam niyo po ba, latest na balita, natagpuan po nila yung mga hostages, mga patay na, sa hospital sa Gaza. Nakakalungkot. Ang pinakabatang pinatay ng mga teroristang ito, 10 months. Hindi po ba pinapakita kanina ng ating mga nabasa sa 2 Timothy chapter 3 na talagang totoo po sa paglipas ng panahon, totoo po ang sinasabi ng Biblia na ang mga tao po ay talagang papasama ng papasama. Pero tayo po mga mananampalataya, lalo pong nag-iilaw ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Yun po yung distinction natin with the world. Tayo po mga mananampalataya, lalo po tayo nagniningning sa kabutihan. And this were made possible through the finished work of Christ on the cross. Now, I want to give you the picture of the tribulation. So ito po ay talaga namang magbibigay po ng shock and surprises sa mga unbelievers. After the rapture happens, it is a time of shock and surprise for the unbelievers. Now, tingnan po natin, hindi lamang po yan ang mangyayari. Para po sa mga may iwan sa rapture, it will be hell on earth. At ito po yung first time, at isang beses na mangyayari po itong tribulation na ito na talaga pong makikita ng mga tao. Kung akala nyo napakahirap ng buhay nyo sa ngayon, mas matindi po ang mangyayari kapag nangyari na po itong masiding kapighatian or the Great Tribulation. It will be hell on this earth. Now, Matthew 24, verse 21, once again, "For then there will be great tribulation such as has not been since the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be." So ito po ay one time lang. Pero worldwide, malakihan po ang sakop, yung coverage po nito. Hindi common meron pong gulo sa Ukraine or sa Israel. Naku, nasa Great Tribulation period na po tayo. Hindi po pwede mangyari yun. You know why? Nandito pa po tayo mga mananampalataya. Hindi pa pwedeng lumabas yung Antichrist because once na the tribulation will take place, of course, this will happen after the rapture of the church. Wala na po yung mga mananampalataya and of course, the restrainer yung humahad lang. Yung restrainer po, pag nabasa natin in 1 Thessalonians, it speaks about the Holy Spirit. When the restrainer will be taken out of this way, dahil nga po tayo po ay kinuha na ng Panginoon, isipin po natin na wala po dito ang banal na spirito. Doon pa lamang po lalabas itong tinatawag na suwail or the lawless one or the Antichrist. So kilala nyo na kung sino si Antichrist. Ang tawag sa kanya sa Tagalog, suwail or the lawless one. Pero kung kayo po ay napapaisip, sino kaya itong Antikristo? I'll be giving you bad news. Kung kayo po'y mananampalataya, hindi niyo po siya makikilala. Kasi pagdating niya, wala na kayo. Pero kung kayo po'y excited na makilala siya, hindi ko alam bakit excited ka makilala siya. Hindi magandang kwento yon. Natuloy po natin. Kung kayo po'y isa mananampalataya, definitely, hindi mo makikilala. At hindi mo makakadaupang palad itong suwail o the Antichrist. Now, biblical terms of the Great Tribulation, para malaman nyo lamang po, pag nagbabasa kayo ng Biblia, pag you will see these terms, ito pala yung tinutukoy na tribulation period. The day of calamity, Deuteronomy 32 verse 25.
Days of vengeance, Isaiah 34 verse 8. Jacob's trouble, Jeremiah 30 verse 7. 70th week, Daniel chapter 9 verses 24 till 27. A time of trouble, Daniel chapter 12 verse 1. Days of the Lord's wrath, Zephaniah 1 verse 18. And the day of the Lord's anger, Zephaniah chapter 2 verse 2. Great and terrible day, Malachi chapter 4 verse 5. The great tribulation according to Matthew 24 verse 21 na binasa natin kani-kanina lang. The wrath of to come, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. The hour of trial, Revelation 3:10. And the hour of God's judgment, Revelation 14 verse 7. So sa panahon po natin sa ngayon, still we are, itong church age na tinatawag, wala pa pong pagbibigay po o pagbubuhos ng galit ng Panginoon. Kaya kung kayo po'y nanonood online, angkinin po natin ang nananaga ng biyaya ng Panginoon. Pag tinanggal na po ng Panginoon ang kanyang mga anak dito sa lupa, that will be the time na ibubuhos na po niya yung kanyang God's wrath, yung kanyang punishment. At ang tawag po dito sa season na ito, the Great Tribulation Period. Para hindi po kayo nalilito. Amen? Church, are you with me, mga kapatid? So, ito po, kung meron pong mga nagtatanong, kung isa po kayo sa mga nagtatanong, ano ba itong sinasabi mo, Pastor, na rapture of the church? So kung kayo po ay first time na nakasama namin online, para po sa inyo konting paliwanag, yung rapture of the church, mababasa po yan sa 1 Thessalonians chapter 4. Kung kayo po ay tumanggap sa Panginoong Jesus at nananatiling buhay at nag-aabang, you remain, ang tawag doon, those who are alive and remain, nag-aabang sa muling pagbabalik ng Panginoon, you will be going up kasama po kayo sa mararapture. Amen. At para po sa atin ang mensaheng ito na talagang pag nangyari po ito, bigla na lang tayong mawawala. Hindi ko alam kung ano yung mga kasamang mawawala. Ang alam ko, maiiwan yung mga hindi talagang bahagi na ating mga katawan. Pwedeng maiwan yung pustiso, kasi hindi naman natin kasama talaga yun. Di ba? Kung kayo po ay may mga peking kamay, may iwan yun. Hindi ko lang alam kung totoo talaga yung naiiwan yung mga damit. Ano? Hindi natin alam. Dahil sa mga pelikula, naiiwan yung damit, naiwan yung sapatos. Ang pinagtataka ko lang talaga pag nanonood ako ng Avengers si Hulk. Yung mga lumang Hulk, napapanood mo, Kuya Albert. Bakit ganun, ano? Natatanggal yung damit, pero yung pantalon nag-stay. Di ba? Parang lumaki yung bewang ni Hulk, pero hindi naman natatanggal yung pantalon. Ba't ganun? Yung damit lang? Stretchable. So sa panahon po ng rapture, hindi ko alam. Pero one thing for sure, tayo po'y katatagpuin ng Panginoon sa alapaap. At makakasama natin, magkakaroon ng great reunion yung ating mga loved ones na tumanggap sa Panginoon. At ito po yung pinakamabuting bagay dito. At tayo po ay makakasama na natin ng Panginoon pang walang hanggan. Hindi na tayo mawawalay pa sa Panginoon. Amen. Now, pag tayo po ay nawala na sa mundong ito, gaya na sinabi ko kanina, and the restrainer, who is the Holy Spirit Himself, will be taken out of the way kasi tayo po ay nasa piling na ng Panginoon. So isipin po natin after the rapture of the church, yung first 5 minutes, gaano po kaya kagulo sa mundong ito? Alam niyo po ba kung bakit maayos-ayos pa ang mundo natin? It's because narito tayo sa mundo and the Holy Spirit indwelling our born-again spirit. Kaya medyo maayos pa ang mundo. Pero pag tayo po'y nawala na sa mundong ito, marirealize po ng mga kamag-anakan nating mga ayaw maniwala sa Christianity. Naku, sayang, ba't wala na si Tito Albert? Ba't wala na si Uncle Gio? Bakit wala na si attorney? Ngayon makikita po nila, this is true. Hindi ako gumagawa ng kwento, mga kapatid. Isipin nyo, the first 5 minutes after the rapture, sobrang rampant po ang slaughter sa buong mundo. Magpapatay ng mga tao. You know why? Because ang Holy Spirit po, kasama natin. The restrainer will be taken out of the way. Now, dito na po lalabas itong, marahil nandito na ang Antikristo. Hindi ko alam. Pero ba't hindi siya makaporma pa? Because the restrainer is still with us, indwelling our born-again spirit. That's the Holy Spirit. Nabasahin ko lamang po ito sa inyo para nabigyan po natin ng matibay na pundasyon yung ating pinag-uusapan. 2 Thessalonians chapter 2 verses 7 to 12. Ngayon pa man, ay palihim na siyang dito, yung suwail, the Antichrist, gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naalis ang humahadlang sa kanya. Yung humahadlang dito yung restrainer, the Holy Spirit. Kung maalis na ang humahadlang, sabi ng verse 8, mahahayag na ang suwail. So lalabas na dito yung Antichrist. Ngunit pagdating ng Panginoong Jesus, papatayin niya ang suwail sa pamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Verse 9, paglitaw ng suwail,
Taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. So yung Antichrist po, it's a person. Pero yung lakas na nagmumula dito sa Antichrist, galing mismo kay Satanas. Kasi akala nila yung Antichrist si Satan. Hindi po. Tao po ito na itatalaga ni Satanas. So yung kanya pong lakas, yung kanya pong kakayahan maggumawa ng himala, ay nagiging posible because of Satan himself. Gaya ng sinasabi dito in verse 9. Once again, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Verse 10, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. And verse 12, sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. So ito po ang makita natin. No? So after the rapture of the church, this will take place. This is the picture of the tribulation. So ang rapture of the church will happen first, and then mapapagitnaan po ito ng second coming. Yung gitna po nito, it's the 7 year of great tribulation. Actually, yung first 3.5, ang tawag po dito ay tribulation. And then, yung remaining 3.5, that's the great tribulation period. Kasi kasama na po si Satanas na ibubuhos niya ang galit niya sa mundong ito. Kaya masidhing kapighatian po ito. Now, dahil po magulong-magulo na ang mundo, posible na sa nangyayari po sa ngayon, kung ito po ay mag-escalate pa, yung gulo sa Israel, at sumama na po yung iba pang mga bansa against Israel sa pangunguna ng Russia, this could lead to Ezekiel 38 war. Na pag nangyari po ito, maghahanap po ang mundo, I believe, bago po ito lalong lumala, tatanggalin muna tayo ng Panginoon dito sa lupa. This is the rapture of the church. And then maghahanap po ang tao sa mundo dahil ang gulo-gulo na ng mundo, maghahanap po siya ng isang tagapagligtas. Kaya dito po lilitaw, since wala na po tayo sa mundong ito, dito na lalabas yung suwail, also known as the Antichrist. And he will make a covenant with the nation. Antichrist confirms covenant. Na kung saan dito po talagang magdiriwang ang mga Israelita dahil finally, maitatayo na po nila yung kanilang third temple. At yung kanila pong matagal nang naising mangyari yung kanilang paghahain ng kanilang ritual na ginagawa in the Old Testament, it will happen doon sa templo na itatayo po at papayagan nitong suwail or the Antichrist. Pero of course, in those days, hindi po nila alam na kanila pong kinakadil ay yung suwail o yung Antichrist. Ang laman lang ng isipan ng Israel, ay, nako, purihin ka Yahweh. Finally, naitayo na itong aming ikatlong templo. At ito po ay mababasa natin, itong hulang ito mababasa natin sa Daniel chapter 9, verse 27. Then, yung he po dito, it's the future Antichrist, shall confirm a covenant with many for 1 week. Yung 1 week po dito, yung prophetic calendar po kakaiba, hindi siya 7 days. It's 7 years. Pag sinabing 1 week, mga kapatid, but in the middle of the week, ano yung middle of the week? Middle of the 7 years, 3.5 years. So pinayagan po ng Antikristo, ang Israel na itayo po yung templo, third temple. But in the middle of the week, in the middle of the 7 years, dito na magpapakilala itong Antikristo, itong suwail. Ipapatigil niya yung mga ginagawa nila sa templo. At magpapakilala siyang Diyos. Doon na po mag-aaklas sa mga Israelita. Maniniwala sila, hindi totoong Diyos ito. Ito yung Antikristo. Basahin po natin. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determined, is poured out on the desolate. So pag nagpakilala po siya, at naupo siya doon sa templo, nagpapakilala siya, ako ang Diyos na dapat ninyong sambahin. Mag-aaklas na po ang Israel. At dahil nag-aaklas ang Israel, dito na magsisimula yung tinatawag na Great Tribulation period. In the middle of the week, in the middle of the 7 years tribulation, which is 3.5 years dito na, magagalit na itong Antikristo. Of course, under the power of Satan himself. Ahabulin na niya ngayon ang Israel. At meron siya mga kasamang mga iba pang mga bansa against Israel. Kaya mararanasan na po ng mga tao dito ang matinding pighati. This is the Great Tribulation period. Dito na mangyayari po yun. Now, tingnan po natin. This is the summary of the horrors of the 7 years tribulation. Para po sa mga nanonood sa atin, isinulat ko na para maintindihan natin what will take place after the rapture of the church, which is, I believe,
the tribulation period. When the tribulation happens after the rapture, there will be widespread of apostasy. Pag sinabing apostasy, yung mga maling katuruan. Ngayon, marami ng maling katuruan, pero after the rapture of the church, dito na magaganap yung tinatawag ng 2 Thessalonians na great apostasy, na kung saan samot-sari na pong kamalian ang mararanasan at maririnig ng bawat tao na maiiwan sa rapture. There will be wars and all peace will end because rampant slaughter will take place all over the world. Magpapatayan po ang mga tao dito. Intense famines will dry up food supplies. So magkakahirap din po sa mga pagkain. Kaya marami pong taong mamamayat. Buti na lang hindi ka kasama doon. Papayag ba kayong mamayat sa panahong yon? Buti na lang, wala kayo doon, ha? The seas and rivers will become polluted to sustain life. So even po ang dagat at ang mga ilog ay mahihirapan po mag-provide ng mga isda at mga sea creatures o yung mga kinakain natin. May ilalagay po sa hapagkainan. The sun will scorch the earth and its inhabitants like fire. A quarter of the world's population will die from war. Kasi pag pagbibigay pa lamang po nung third seal judgment, 1/3 of this world, katatlong bahagi ng mundong ito, ay mawawala po sa mundong ito. For example, 7 billion tayo sa ngayon. Ano yung 1/3 ng 7 billion? Kuya Albert, magaling ka sa mathematics. Ganong karami ang mamamatay because of war. Hanggang mamaya, Kuya Albert, tatanungin ko ako ano yung 1/3 ng 7 billion. A quarter of the world's population will die from wars, starvation, and beastly predators. Mountains will crash into the sea, killing a third of the fish. Great earthquakes accompanied by lightning will destroy cities. Ngayon po, nakakaranas tayo ng 7, but in those days, pag sinabing great earthquakes, baka ito'y 10 until 12 pataas. A massive meteor shower will strike the earth. Ashes and smoke will rise from devastation and hide the sun and the moon from view. Now, ito po matindi pa. Nabasa ko to in Revelation chapter 15. Locusts will come out of the bottomless pit. Alam mo itong locust na ito? Loko talaga to eh. Loko itong locust na to eh. Galing sa diablo ito. Papakawalan mula sa bottomless pit. Ito po ay may mukha ng tao, mahaba ang buhok na parang sa babae. Tapos yung ngipin niya, ngipin ng leon. Yung kanyang dibdib ay balot ng breastplate ng bakal. Tapos yung kanya pong buntot parang sa scorpion, may sima sa dulo. Ngayon, ang pakay po nitong locust na ito, mga locust. Talaga mga loko po ito, mga locust na ito. Hindi po sila papatay na mga may tatak na 555 tuloy, 666. Kasi yung 555, hindi masyadong anti-Christ yun eh. 666. Alam niyo po masakit dito, for 5 months, ito torment po nito mga locust na ito, yung mga taong walang tatak, ay may tatak ng 666. Yung mga taong ito gusto mamatay pero hindi po sila mamamatay. Isipin mo, for 5 months, yung mga malilit na locust, kagating ka lang masakit, ito po ay believe, malalaki. Galing po ito sa bottomless pit na matagal po silang nakakulong doon. And finally, papakawalan po sila. So, these are just the summary of the horrors that will take place during the tribulation period. Now, ito po yung picture of the tribulation. Napapagitnaan po siya ng rapture of the church. And then it will take place immediately. And then 7 years before after ng tribulation, Jesus will be coming again for the Jewish people. Now, ito po yung mangyari. So, hinati natin yung 7-year Great Tribulation sa 3.5 years na kung saan ibubuhos po ng Diyos sa tinatawag na seal judgments. And then after 3.5 years, yun yung trumpet judgments and bowl judgments. Yun yung summary na binigay ko kanina. Matitindi po ito. Mag-iinit ang araw, mapapaso ang tao sa sobrang init. At imagine niyo po kung gaano katindi ang mangyayari ng mga panahong yun. Sobrang hirap ng tao. And of course, sa mga maiiwan, sa mga marahil kayo po ay nakarinig na ng mensahe pero hindi kayo naniniwala. Sinasabi ninyo, hindi. Siguro doon na lang ako magtatanggap sa Panginoon pag totoo na nangyari itong tribulation. Ngayon pong panahon natin, madali lang maligtas. Pag tinanggap mo at pinaniwalaan mo ang mga tinapos sa gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ligtas ka na. Pero after the rapture of the church, humihingi po ito ng mataas na presyo. Buhay na ang kapalit.
Kasi isipin nyo, sa panahon po ng tribulation, kapag kayo po ay walang tatak ng 666 sa ulo or sa inyong mga kamay, hindi ko alam kung paano mangyayari po ito. Sabi nila, through a chip na na-invento na po ito sa panahon natin sa ngayon. Hindi po kayo pwedeng magtayo ng business, hindi kayo pwedeng mangalakal, hindi kayo pwedeng bumili ng inyong mga pagkain, ng inyong mga medisina, na kung ano-ano pa. Isipin mo kayo po ay nakikipaghabulan sa otoridad ng gobyerno. Kasi ang gusto nila dapat may tatak. Ano naman significance itong tatak na ito ng 666? It's the number of the beast. Pag kayo po ay nagpatatak nito, ibig sabihin, you're declaring that you have this alliance with the devil. At hindi na po kayo maliligtas pag nangyari po yun. Pag hindi naman kayo nagpatatak, ang kapalit po nito, pugot ng ulo. Amen. At masakit po iyon. Ang maganda rito, maliligtas ka. Pero ang downside po nito, hindi po kayo kasama namin, ito po yung sinasabi ko sa biyaya ng Panginoon, tayo po mga mararapture, tayo po yung mga believers, mga Christians. Alam niyo po, habang nagdurusa ang mundo for 7 years, tayo po ay kinakasal sa ating Panginoong Jesus. At sa araw po ng kasal na yun, for 7 years, pag may kasalan, merong kainan, may handaan. Amen. Wow! Alam mo, nagsiserve sa atin sa panahong yon, yung mga Old Testament believers, yung mga propeta, pinaglilingkuran po tayo. Now, hindi po natatapos dito, church, listen to this. Haharap ba tayo sa hatol, judgment? Yes. Pero yung haharapin po nating judgment, ito po hindi po ito yung hatol na paparusahan tayo ng Diyos. No. It's the bema seat of Christ, kung saan bibigyan po tatapatan ng Diyos yung ating mga ginawang kabutihan sa lupa, tatapatan po niya ng gantimpala. Kaya po siya gantimpala, pagpapalain ka, gagantihan ka niya base sa iyong mga ginawa dito sa lupa. Kung nagdala ka ng kaluluwa sa church at naligtas, may gantimpala po yan, hindi po yan makakawala sa mata ng Diyos. So ito po yung mamimiss out, itong mga taong naligtas sa Great Tribulation. At ang tawag po sa mga taong to, Tribulation Saints. Habang tayo po yung nagdiriwang sa taas, for 7 years, sila po nagdurusa dito sa mundo. Nakikipaghabulan sa tao ng gobyerno because magkakaroon na po ng one world government after the rapture of the church. Naranasan niyo po ito, mga kapatid. Kayo po mga hindi nagpabakuna noong panahon ng COVID-19, ng pandemya. Di ba? Hindi ka basta-basta makakapasok sa isang establishment pag wala kang bakuna. Di ba? So tayo po, yung iba, talagang gumagawa ng paraan. Ang hirap, pag wala kang bakuna, hindi ka makalabas ng bansa, hindi ka makabili. Grabe. Yung mga ganong sistema ng kahirapan, sisiw yun. Pero pagdating po dito sa panahon ng tribulation, pag wala kang tatak, hindi ka pwedeng makapagtayo ng business, hindi ka pwedeng makapamili, hindi ka pwedeng bumili ng iyong pangangailangan araw-araw. Lagi kang takbo ng takbo. At kung ayaw mo na tumakbo at gusto mo na umuwi sa Panginoon, pugot ulo. Mahirap. Mahirap po talaga yun. So samantalahin natin ang panahon natin sa mga panahong ito. Huwag na po natin hintayin yung tribulation period. Now, ano pong purpose ng tribulation, if you may ask? I believe, tinatanong nyo, bakit may tribulation period pa? Una, to purify Israel. Dahil po ang Israelita ay sobrang tigas ng ulo. Patuloy po nilang nire-reject ang kanilang Messiah. And that's why I believe until today, makita po natin napakabagsik po na nangyari sa kanila noong October 7. It's because they keep on rejecting their Messiah. So ang purpose po, number 1, ng tribulation is to purify Israel. Romans chapter 11, verses 26 until 27. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. Ikalawang dahilan is to punish the ungodly, unrighteous, and the lawless. Sa panahon po natin sa ngayon, nananaga ng kabutihan ng Diyos, ang kanyang biyaya. Pero still, maraming tao po ayaw tanggapin ang biyaya ng Panginoon. Tayo po nasa panahon ng church age. Marami po ayaw tumanggap ng biyaya ng Panginoon at gumagawa ng kasamaan. Of course, kung ang isang tao po ay hindi tumanggap sa Panginoong Hesukristo, taglay po niya yung kanyang sinful nature at patuloy po itong gagawa ng kasamaan. Na pag patuloy pong gumagawa ng kasamaan yan at hindi po tumanggap sa Panginoon, tuloy-tuloy sa paggawa ng kasamaan, darating ang panahon, paparusahan po sila ng Diyos. To punish the ungodly, unrighteous, and the lawless.
Romans chapter 1 verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. So darating po ang panahon, kung kayo po is isa doon sa pumatay doon sa nasa victory liner, kung kayo po ibayaran para pumatay, of course, alam natin masama ang pumatay. Pag kayo po hindi nag-repent, darating po ang panahon, talaga pong sisingilin kayo at mararanasan po ninyo ang galit ng Diyos. Pero mga kapatid, wag na po natin hintayin po yon. Kung hindi po kayo magre-repent, ang purpose po ng tribulation, para maranasan po ng mga taong nire-reject po ang paanyaya ng Panginoon at tanggapin ang kanyang bugtong na anak at ibubuhos po niya ang kanyang galit sa mundong ito. Nagkataon, narito ka, damay ka. Kasi hindi mo tinanggap ang Panginoon. So that's the purpose or purposes of the tribulation kung bakit po meron ito. Now, mga kapatid, ito pa isang paglilinaw po, ano? Marami po mga kapatiran natin sa ngayon sa iba't ibang mga churches, naririnig ko po ito, na bago daw dumating ang Panginoon at isa raw po sa mga prophetic signs that Jesus will come, darating na siya, pag nagkaroon daw po ng great revival sa mga churches. This is not true. Alam niyo po, great revival will happen after the rapture of the church. Meron po kasi nagtuturo sa ngayon na ang church daw po, habang inaayos ng church people, church is, of course, believers, mga tao, aayusin daw po muna ng mga tao ang mundo at pag naayos na daw po ang mundo, yun na po yung pagkakataon para bumalik ang Panginoon. Wala pong sinasabing gano'n ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, Jesus ascended to heaven, bumalik po siya sa kanyang Ama, para siya po ang maghanda para sa atin, ng ating mga titirhan, ating mga palasyo. And then, pag naihanda na po yun, He will come back again for us. Basahin po natin. John chapter 14, verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Now, true to think about, the rapture does not demand a revelation of revival before it happens, but after it happens. So, ang great revival po, hindi na kailangan mangyari po ito bago dumating ang Panginoon kasi inaantabayan na ng maraming churches today. Pag nakita na natin, maraming tatanggap sa Panginoon, yun na. Ito na yung prophetic sign na darating na po. Magra-rapture na. Wala pong prophetic signs na hinihingi ang rapture because it's an imminent event. So once again, the rapture does not demand any revelation of revival before it happens, but after it happens. Kaya nga po, itong sinasabi ng Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Akala po ng maraming tao, ng maraming Christians, itong Matthew 24:14, na bago raw po dumating ang Panginoon, ipipreach mo na ang gospel sa lahat ng mundo. No, no. Matthew 24 is all about the second coming of Christ. It's not about the rapture. Now, yung gospel kingdom po will be preached. Na-i-preach na po ito noong panahon ni Jesus. Alam niyo kung bakit? Pag sinabing gospel kingdom, it's the same thing. Gospel pa rin po yun, but the difference is, yung gospel kingdom, ito po yung kinakailangan ng mga Hudyo because ang mga Hudyo po napakatitigas ng ulo. Sa panahon po ni Jesus, sabi ni Juan Bautista, repent for the kingdom of God is at hand. Sa panahon po ni Jesus, bakit po ito yung pinakita niyang gospel for the Jewish people? Kinakailangan po ng mga Hudyo makakita po ng mga miracle, mga matang mula sa kabulagan na nakakita, mga pilay nakakalakad, mga bingi nakakarinig. Narinig niyo po ako? Mga unos na nakikita ng mga Hudyo na even ang Panginoong Jesus sumusunod sa Kanya. So this is the gospel kingdom. Pinreach niya po ito nung panahon niya. Then, naniwala ang ilan sa mga Hudyo. Pero tayo po mga mananampalataya today, even though hindi tayo nakakita ng mga bulag nakakita, mga pilay na nakakalakad, nanampalataya sa Panginoon by faith. So ang tawag po dito, tayo itong mga mananampalataya. Pero darating po ang panahon during the tribulation period that the gospel of the kingdom will be preached again. Kasi ito po mga Hudyong ito, sobrang titigas ng ulo. Kailangan po nila makakita ng mga matitinding himala para sila po'y manampalataya sa Panginoon. At mamaya po, ipapakita ko sa inyo kung ano itong mga matitinding himalang ito para ma-convince ang mga Hudyo na gagawin ng Panginoon in the tribulation period. So this will take place during the tribulation period para po mas maraming mga Hudyo ang manampalataya at kilalanin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Revelation 7 verse 9, I believe marami maliligtas sa tribulation period. After these things, I looked, and behold,
a great multitude which no one could number. See, hindi po natin mabibilang sa dami ng mga maliligtas. Of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. Amen. Now, this is God's plan of salvation during the tribulation. Para makita po natin that really the gospel kingdom will be preached to all the nations. And then the end will come. So mga kapatid, yung Matthew 24:14, hindi po ito mangyayari before the rapture. Wala nga pong prophetic sign ng rapture. Yung verse po na yon, it's before the second coming, it's the tribulation period. I pray na maging malinaw po ito sa atin. Okay? So ang revival po will happen not before the rapture, but after the rapture, during the tribulation period. Doon po talagang sagsagan, ipipreach ang gospel. Now, papaano? Kasi po may plano ang Diyos na magligtas pa rin ng tao. Ganun po ang puso ng Panginoon. Hindi lamang po niya ibubuhos ang galit niya during those days. Pero meron po siyang plano na isave pa rin ang mga tao. So may masasave ba during the tribulation period? Meron po. But I pray, huwag na tayong humantong sa panahong yun. No? Hindi ko po kayo na-encourage na, okay lang, sabi ni Pastor, meron namang saving plans ang Panginoon during the tribulation period. Hindi po. Kung kaya naman ngayon, ba't hindi niya pagawin ngayon? Amen? Now, tingnan niyo po ito, Matthew 24:14 once again. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kaya ito po ay hindi po rapture verse po ito. I hope malinaw po ito sa atin. Now, tingnan po natin yung God's plan of salvation during the tribulation. It's through the 144,000 Jewish evangelists. Yung 144, hindi po ito grupo ng mga relihiyon. It's the Jewish evangelists. Mag-o-ordain po ang Panginoon ng mga Jewish evangelists for a very special mission. Amen. Now, tingnan niyo po dito kung gaano po karami ang maliligtas. During Jesus' time, Jesus only had 12 disciples. Pero kita naman po natin yung he turned upside down the first century. Ang daming naging Kristiyano. Bunga rin po tayo ng 12 disipulo. Now imagine, bakit 144,000? Kada tribo po ng Israel, kukuha po doon, kada tribe, 12,000. 12,000 times 12, let's do the math. That's 144,000 Jewish evangelists. So kung tayo po ibunga ng 12 disipulo, naging mananampalataya, how much more po? How many souls will be saved during the tribulation time? Kung meron pong papakawalan, magle-let loose po ang Panginoon na 144 Jewish evangelists. So maraming maliligtas po talaga. Now, tingnan po natin yung mga verses na ito. Revelation 7:2-4. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of those who were sealed, 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. So di ba 12 po ang tribo ng Israel? Kada isang tribo, may representative po doon na 12,000. So 12,000 times 12, gaano karami yun? 144,000. Now, let me ask you, sa tingin niyo gaano po karami ang maliligtas during those days? Madami. Revelation chapter 7 verse 9. After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number. So praise God. Marami ba maliligtas during the tribulation period? Yes. Marami pa rin. Now these people will be called tribulation saints. Ang downside po nila, ang kakulangan nila, hindi po natin sila nakasama during the marriage supper of the Lamb at yung pagbibigayan po ng gantimpala. Ligtas, yes. Pero ang hirap nun. Ayoko pong makasama tayo doon. Ako personally, ayoko doon. Amen? Ito marahil yung mga taong passive. Nung panahon na hindi pa nangyari ang rapture, ito yung mga relax lang, hindi masyado na in love sa Panginoon. Nakarinig sila ng message. Ngayon, nung nagkawalaan na po tayo, napaisip sila, mukhang totoo nga yung sinasabi ni attorney. Now, tumatak na sa isip nila. Aabangan nila yung mga pangyayari. Pag meron ng tatakan, ako, totoo nga. Hindi sila pagpapatatak. Pero ang hirap ng kanilang pinagdaanan. Pero ang mabuting balita, gumamit ang Panginoong Diyos na 144,000 Jewish evangelists para maligtas po yung mga taong ito. Hindi po ba napakabait ng Panginoon?
Now, if this is not enough, meron pa pong second plan ang Panginoon. Now, ito po mga taong ito ay makikita sa langit talagang nilinis po yung kanilang mga katawan. Punong-puno ng dugo because these people will be the tribulation saints. So, hindi po tayo kasama dito mga kapatid. Tingnan mo katabi mo, hindi yan tribulation saints. Christians yan. Mariligtas yan during the rapture of the church. Amen? Now, if itong 144,000 with Jewish evangelists are not enough, meron pang second plan ng Panginoon para magligtas ng tao. It's through the prophesying of the two witnesses. Now, I believe, sino tong dalawang witnesses na ito? I believe this will be Moses and Elijah. Although wala po silang pangalan. Now, ito po, ang ginawa ng Panginoon, ipapadala niya itong two witnesses na ito para makita po natin sa ating mga talata. In Revelation 11:3, "And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth." So sila po ay darating doon sa first half ng tribulation. Ipapadala po sila ng Diyos para mag-preach po ng this time hard gospel. Iko-confront po nila yung mga tao. Sasabihin nila yung mga consequences kapag kayo ay in allegiance with the devil. Sasabihin nila, itong two witnesses, kapag kayo ay nagpatatak, naku, wala ng kaligtasan. At dahil ito po yung mga sinasabi nila, magpapakita rin po sila ng mga himala. Nakakagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Now, mababad trip po yung mga tao sa paligid nila. At sila po ipapatay ni Satanas. Nakakalungkot, ano? Pero tingnan po natin ang kasaysayan, ha? Yung kapangyarihan po nila. Revelation chapter 11, verses 5 to 6. "And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner." So, ito po yung mga sinasabi mga kapangyarihan nila. Now, dito na po tayo. Lalabas po sila sa first half ng tribulation. Yung first 3.5 years. And then, sabi na Revelation chapter 11, verse 7, "When they finish the testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them." So mapapatay po itong dalawang witnesses na ito at makikita po nakahandusay po sila doon sa syudad. Hindi po sila ipapalibing ng mga tao. Bagkus, gagawin po silang katawa-tawa. At alam niyo po ba sa panahong ito, mababasa natin mamaya, magkakaroon sila ng party, magpapalit din sila ng regalo. Sobrang galak na galak sila. Finally, patay na itong dalawang witnesses na ito. Isipin mo gano'ng ka-wicked na mga tao during those days. Grabe. Basahin po natin. At talaga naman magdiriwang si Satanas. Dahil finally, patay na itong dalawang witnesses na ito. Pero nilaan po sila ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Now, Revelation 11, verses 8 to 9, "And their bodies will lie in the street of the great city, which is spiritually called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Then those from the people, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies 3.5 days, and not allow their dead bodies to be put into graves." So for 3.5 days, mananatili po yung kanilang katawan, nakabuyang-yang, para magdiriwang po yung mga nasa panig ni Satanas. And then, sabi ng verse 10, "And those who dwell on the earth will rejoice over them, make merry, and send gifts to one another." Parang Pasko, ano? Yes, patay na yung dalawang witnesses. Nagpalitan sila, exchange gift. Grabe. Ang sasama. "Because these two prophets tormented those who dwell on the earth. And then, after 3.5 days, sila po ay muling mabubuhay." Sabi ng chapter 11 ng Revelation, verses 11 to 13. "Now, after the 3.5 days, the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them." Alam niyo, nang maniniwala po ako, through social media, makikita po itong dalawang witnesses na ito kung paano din po sila binuhay. And I believe yung isa po dito si Elijah. Mararapture po sila ulit. Alam niyo si Elijah, this will be his second time na marapture. Na-rapture kasi si Elijah eh. Isang beses ka lang ma-rapture, panalo ka na eh. Ito 2 beses, sasabihin ng Diyos sa kanila, "Come up here." Basahin po natin, ha? "And they heard a loud voice from heaven saying to them, 'Come up here.' And they ascended to heaven in a cloud, and their enemies saw them." So makikita po sila ng buong mundo, inaakyat ng Diyos sa langit. So nakita niyo po yung gospel kingdom, namamalas po ng mga Hudyo, yung mga kamanghamanghang bagay na hindi natin namamalas. Pero kahit wala po tayong mga mirakulong nakita, nanampalataya tayo sa Panginoon, tayo po yung church. Pero ito po mga Hudyong ito, sobrang tigas ng ulo,
They needed such things na makita po nila para manampalataya sila sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Matthew 24:14. And thus, the gospel kingdom will be preached to all nations, worldwide. Nations, tribes, and everything. Now, verse 13 tells us, in the same hour there was a great earthquake, and the tenth of the city fell. In the earthquake, 7,000 people were killed, and the rest were afraid and gave glory to the God of heaven. So gagamitin po itong two witnesses na ito para makaligtas din ng tao. Now, if 144,000 are not enough, at hindi pa rin po sapat itong dalawang witnesses para makaligtas ng tao, or marami silang naligtas, meron pang third plan ng Panginoon. Grabe ang Panginoon. Grabe. You know why? Because mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Kahit nire-reject mo ang kanyang bugtong na anak, even sa panahon ng tribulation, nandun pa rin po ang Diyos. Meron pa siyang third plan. Now, ano po yung third plan niya? Revelation 14:6-7. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. So God will dispatch an angel from heaven who will fly all over the world. Siya po ay lilipad at ipagkakalat niya itong everlasting gospel. Sisigaw siya na huwag kayong papanig sa dyablo. Panampalatayahan niyo ang Diyos. Ito po ang sinasabi ng God's plan of salvation. Letter C, through the proclamation of an angel. Magtatatag po siya ng isang anghel who will fly all over the world. Isipin mo, nakikita ng mga tao, may lumilipad na anghel. Sa panahon natin ngayon, wala ka naman nakikitang ganun eh. Pero nananampalataya ba tayo sa Panginoon? Yes. Pero kailangan po namang Hudyo makita po ito for them to be saved. Now, ano pong sinasabi ng anghel? Revelation 14:6-7, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea, and springs of water. Wow! Ito pong ginawa, ito po yung plano ng Panginoon sa kanila. So, ano yung ikaapat? Kung hindi pa po sapat ito, hindi pa rin sila naniniwala sa anghel na lumilipad. Meron pang fourth plan ng Panginoon. Letter D, the availability of Bibles and gospel materials. And I believe sa panahon po ng tribulation, sa panahon natin sa ngayon, marami po sa mga bahay-bahay may Bible, pero hindi natin binabasa. Pero I believe sa panahon po ng tribulation, kung ito po I believe maraming Bible po maging available noon. Maraming tao bigla magbabasa ng Bible. At iiwanan po ng Panginoon mga Bibliang ito. Of course, mga panahon yun, baka ipagbawal na rin ang Bible, pero maraming taong mauuhaw. Maraming tao po ang talaga naman maghahanap ng sagot, magbabasa ng Bible. And I believe tayo po mga kapatid, nagbabasa kayo ng Bible, ha? Yes. Amen? Yes. Hindi yung tipo yung Biblia ninyo talagang nagdidikit-dikitan na hindi na po nabubuksan. And I believe sa panahon po ng tribulation, ito yung pang-apat na pamamaraan ng Panginoon, magiging available yung mga gospel materials such as, yun pong ating Bible study online, na sa ngayon po ay ilan lang ang nanonood. Praise God, nakaka 1,000 plus na tayo. Minsan, malapit-lapit na sa 2,000. 2,000. Alam niyo ba, sa panahon ng tribulation, mapapanood po yung ating Bible study online, yung ating pananambahan. Baka hindi lang 2,000. Nasa 2 million. Blockbuster po ito. Alam niyo kung bakit? Marami ng taong natatakot. At hindi lamang po yung ating programa. Pati po ibang mga Bible study ng mga pastor. Nako, magiging blockbuster po ito mga Bible study. Yung mga hindi pinapanood ng mga tao sa ngayon, papanoorin na po ng mga tao sa panahong yun. Because God will be using the Bibles and the gospel materials even during the tribulation. Amen. Alam niyo po sa Amerika, nakalimutan ko yung pangalan ng isang ministeryo. Sobrang mahal po nila ang kanilang mga mahal sa buhay. They've created itong tinatawag na Rapture Kit. Na kung saan, doon sa Rapture Kit, nag-provide po sila ng film, short film, na nakalagay sa USB. At meron po silang booklet doon. Binibili po ito para ipamigay sa kanilang mga kamag-anak ng mga unbelievers. Sabi nila sa mga kamag-anak nila, pag nawala kami, panuorin niyo itong film na ito at yung booklet basahin ninyo. Para alam ninyo kung ano yung mga dapat nyong gawin at hindi nyo gagawin sa panahon ng tribulation. Isipin nyo, ganun po kamahal ng Diyos ang bawat tao. So mga kapatid, meron bang plano ang Diyos to save mankind even after the rapture of the church? Yes. You know why? Because God is so good all the time and all the time God is good. Amen. Now, hanggang kailan natin mamamalas ang hangarin ng Diyos sa tao na siya'y maligtas?
The answer hanggang sa panahon ng tribulation. Dahil naroon pa rin ang ating Panginoon at gagawa ng paraan para sa kaligtasan ng bawat tao. You know why? Because sabi po ng 1 Timothy chapter 2, verses 3 to 4. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who desires all men, take note, kung meron man pong binabagayan yung phrase o yung expression na sana all, ito po'y galing sa Diyos, sana all maligtas. Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Now, as we end, what is our solution for today, mga kapatid? For He says, in an acceptable time, I have heard you, and in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Mga kapatid, nakita po natin the God's plan of salvation during the tribulation. The first one is through the 144,000 Jewish evangelists. If that is not enough, nagpadala pa po siya ng true prophesying prophets. If that is not enough, He will dispatch an angel from heaven who will fly all over the world to preach the everlasting gospel. If that is not enough, gagamitin pa rin po ng Diyos ang mga Biblia at yung mga gospel materials. Now, which goes to show na sobrang mahal na mahal po tayo ng Diyos. Now, what's my point? Mga kapatid, gaya pa na sinasabi ng 2 Corinthians 6 verse 2. This is wisdom. Huwag na po nating hayaan na makipagsapalaran pa tayo during the tribulation period for us to be saved. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Kung kayo po ngayon ay marahil nag-gauge mo sarili mo, Kristiyano lang tayo, sa nguso, wala sa puso. Well, this is good news mga kapatid. Kung kayo po'y mananampalataya, definitely, you will be included sa rapture of the church. Kasama po kayo doon. Pero kung kayo po ay Kristiyano lang sa nguso at wala sa puso, walang manifestation ng pagbabago ng buhay, you will not be included in the rapture of the church. May iwan po tayo sa tribulation. Hindi ako kasama pala, may iwan kayo. Hindi ako kasama doon. Pero this is not good news. Although God will provide, He has His saving plans during the tribulation period. Pero wag na po nating tabayanan yun. I would like to invite you today, and of course, I would like to encourage each and everyone dito po sa church. Kung tayo po ay passive, hindi tayo active sa church, hindi tayo active sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, now it's the time to engage ourselves sa Panginoon. Magkaroon tayo ng personal engagement. Yun po ang pinakamasarap na panahon. Kaibigan, I would like to invite you today para magkaroon po kayo ng kapayapaan sa buhay at mapasama po kayo sa rapture of the church that will take place anytime soon. Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Ganun kasimple. So if you want to receive Christ as your Lord and personal Savior, kung meron man po dito na hindi pa sure, please pray this prayer with me. Buksan ang inyong mga labi at buksan ang inyong mga puso. Ang tribulation period po ay talagang sabi po ng Panginoon, hindi pa nangyari po ito sa kasaysayan ng mundo. Marami na tayong nabalitaan sa kasaysayan. Matitinding kahirapan. Pero wala pong kagaya ang tribulation o masinding kapighatian. Ito po ay minsanan at pangbuong malawakan pang buong mundo. And I'm so sure, hindi niya pa po nararanasan yon. At marahil nagre-reklamo na tayo, talaga namang naghihirap na tayo sa mundo natin sa ngayon. Pero wala po sa kalingkingan na kahirapan na mangyayari sa panahon ng kapighatian. Pero hindi mo na kailangan umabot pa doon. Once na tinanggap po ang Panginoon, maliligtas po kayo. Amen? So please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. Panginoon, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, nananampalataya po ako sa inyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo lahat ng kasalanan ko. Ama, maraming salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. At naniniwala po ako na ako'y ligtas na at hindi na kailanman mapapahamak pa. At makakasama ako kapag kayo po ay muling nagbalik sa rapture of the church. Kabilang po ako doon sa church na yon. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung nanalangin po kayo ng panalangin niya, nagmumula sa inyong puso, binuksan niyo po inyong mga labi, tiyak po kasama kayo sa rapture of the church. Because you are now a part of the church. You are the church.
hindi na po natin mararanasan, hindi nyo na mararanasan itong tribulation. Dahil hindi na po kayo makakarating doon. Amen. So church, tayo po tayo. At dalayan ko po na makasama namin kayo every Sunday. And this time, siguro, ating awitin po natin ang song na ito at magpuri tayo sa Diyos dahil sa kanyang taglay na kabutihan. Amen. How great. Come on, church. Is our God. Sing with me. Sing with me. How great is our God. Oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, and all will see how great is our God. Minsan pa po, sabay-sabay nating awitin. Awitin ito, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mga kapatid, sa umaga pong ito, I pray na mula po sa mensahe ating pinag-usapan, natagpuan po natin ang Diyos sa sadyang siya po ay dakila at nag-uumapaw ang kanyang pagmamahal. Ginawa na po niya lahat ng bagay para sa kaligtasan ng tao. He provided us His Lamb on the cross. Namatay. All you have to do is put your faith in Him. Na mga kapatid, lahat po na ginagawa ng Diyos ay sobrang dali for our benefit. I'm encouraging you today, I'm challenging you today, kung kayo po kasama pa rin namin nanonood, mananampalataya na. But still, wala po kayong personal engagement with God. Now, kung wala kayong personal engagement with Jesus Himself, how can you evangelize? Paano po natin maipapakilala ang Panginoon sa mundo? At paano po mag-expand ang church ng Panginoon kung hindi po tayo engage? Natatakot marahil po kayo, ayoko malaman ng ibang tao na ako'y Christian. Hindi po tama yun. Kung kayo po'y mananampalataya, mag-engage po tayo. Pakilala natin ang ating Panginoon. And that is a way of evangelism. So kapatid, kung kakaba-kaba po tayo at di tayo sigurado, paano kaya? At marami akong nakakilala sa ngayon, natatakot silang pag-usapan ng rapture. It's because hindi sila sigurado. Pero dahil alam mo na ang katotohanan, kung kayo po ay mananampalataya, ito lamang po requirement ng rapture. 1 Thessalonians 4:17, if you are a believer, you have put your faith in Christ Jesus as your Lord and personal Savior, and you are still alive and remain, when the rapture will take place, kasama po kayong aakyat, sabay-sabay po tayong aakyat doon. Hindi po kayo maiiwan. And that's the truth. So I would like to pray for you. Ano man pong takot at pangamba, kung kayo po'y mananampalataya, yakapin po natin. Magpayakap tayo sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Tayo lamang po lumalayo sa Panginoon. So this time, make a decision. Mag-engage tayo sa Panginoon. Huwag tayong maging busy with so many things. Make Jesus your top priority. Masyado natin binibigyan ng halaga yung ibang bagay. But today, let this be our decision. Let Jesus be our top priority. Siya po itaas natin, unahin natin siya. And all these things will be added unto you. Amen. Huwag po kayong masyadong aligaga sa bagay sa mundong ito. Kaya po tayo aligaga, worried with so many things, dahil hindi po tayo nakatingin. Kung bakit tayo po aligaga sa krisis ng mundo, because hindi tayo nakatingin kay Kristo. But today is the day of salvation. Make this your decision. And I would like to pray for you, kapatid. Panginoon, salamat po sa mensaheng ibinigay mo sa amin that you have plans of saving even during the tribulation period. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ay sadyang dakila. Ginawa mo na ang lahat ng bagay. Even before the rapture of the church, you provided the Lamb on the cross, your Son, Jesus. Panginoon, all we have to do, manampalataya. Panginoon, dalayan ko po na makita po ito ng mga kapatiran naming nanonood online and even po dito sa on-site. Lord, makita po namin ang iyong kadakilan. And even after the rapture of the church,
meron pa rin kayong saving plans para sa mga tao. Sobrang dakila mo, O Diyos, sobrang mapagmahal mo. And I pray, Lord, through this message, lalo po kami ma-inlove sa inyo na una nagmahal po sa amin at patuloy na nagmamahal po sa amin. Nang sa gayon, mapawi na po anumang takot at pangamba sa aming buhay. O Diyos, salamat po. At bawat panalangin na aming mga kapatiran sa ngayon, salamat dahil ito po ay dininig mo na. At salamat, Panginoon, dahil kami po ay naniniwalang mahal na mahal mo po kami. Salamat, O Diyos, pinawi mo na aming mga takot at pangamba. So, ilaman po ang lahat ng papurit pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Church, stay blessed. See you next Sunday. Bye. Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.